Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mismong Estados Unidos na ang nagkumpirma na nagpadala ang bansang North Korea ng kanilang mga sundalo sa Russia upang makatulong ng Russian forces sa kanilang pagsagupa sa bansang Ukraine. Subalit sa kasalukuyan, ang bansang South Korea at Amerika ang nagsasabi na kay Kim Jong-un na iatras na ang kanyang mga tropa dahil sigurado umano na uuwi ang mga ito na nakalagay na sa mga itim na bag. Ayon mismo sa Washington, nasa 10,000 mga sundalo ng North Korea ang ipinadala ni Kim Jong-un sa Russia upang tulungan ang mga sundalo nito laban sa Ukraine. Ayon pa sa ilang mga bansa, ang pagpapadalang umano ito ng mga sundalo ng North Korea sa Russia ay malaking banta para sa mas malaking kaguluhan na maaaring masangkot ang mas maraming mga bansa at sundalo. Ayon mismo sa White House, malaki umano ang posibilidad na magiging main target ng Ukraine ang mga tropa ng North Korea sa Russia. Subalit sa ngayon, tila kahit ang mga sundalo ng Russia, hindi din sigurado kung magiging epektibo ba ang kanilang pakikipagtandem sa mga sundalo ng North Korea. Marami kasing mga balakid ang kaharapin nila kung sakaling makasama na nila ang mga sundalo ni Kim Jong-un sa totoong labanan. Isa sa mga dahilan ng South Korea sa kanilang panawagan na iatras na ng Pyongyang ang kanilang mga sundalo sa Russia ay dahil malaki umano ang tsansa na hihingi ang North Korea ng bagong mga teknolohiya pagdating sa armas mula sa bansang Russia. Gaya na lamang ng mga tactical nuclear weapons, intercontinental ballistic missiles at reconnaissance satellites. Ito din marahil ang kapalit ng pagde-deploy ng North Korea ng kanilang mga sundalo sa Ukraine upang tulungan ang Russia. Dahil dito ay magiging malaking banta umano ito sa Korean Peninsula. Subalit bukod sa takot na ito ng South Korea, isa pa sa kanilang pinangangabahan kung bakit nananawagan silang iatras na ng Pyongyang ang kanilang mga sundalo sa Russia ay dahil sigurado lamang umano na uuwing pantay ang mga panang mga ito. Nanawagan ng South Korea sa North Korea na iatras ang kanilang mga sundalo sa Russia at tigilan na din ang pagpapadala nito ng mga armas patungong Moscow upang gamitin ang puwersa ng Russia laban sa Ukraine. Subalit maraming mga eksperto ang naniniwala na ang pagpapadalang ito umano ng sundalo ng North Korea sa Russia ay hindi magiging bentahin ni Vladimir Putin, lalo pat kulang umano sa karanasan ng mga sundalo ni Kim Jong-un pagdating sa pakikipaglaban. Ang pinakahuling labanan na sangkot ng mga sundalo ng North Korea ay noon pang panahon ng Korean War mula taong 1950 hanggang 1953, mahigit sa 7 dekada nang nakakalipas. May tuturing ang North Korea na malakas na bansa pagdating sa kanilang mga armas, lalong-lalo na sa kanilang mga nuclear weapons. Subalit pagdating sa kanilang mga sundalo, wala pa umunong silang sapat na karanasan upang umapak sa totoong labanan. Maaaring ang mga sundalong nakipaglaban noong Korean War ay wala na din sa serbisyo at ang mga natira ay mga bagong sundalo na hindi pa nakakapasok o nakakasabak sa totoong labanan. Bukod sa kalidad ng mga sundalo, mahihirapan din ang mga sundalo ng Russia na makipaglaban at ilagay sa frontline ang mga sundalo ng North Korea. Bukod kasi sa wala silang karanasan sa totoong labanan, hindi din sila magkakaintindihan dahil hindi naman nagsasalita ng Ingles sa mga sundalo ng Kim Jong-un at magiging malaking issue para sa dalawang panig ang komunikasyon, lalo at ang mga sundalo ng Russia ay hindi din naman nagsasalita ng Ingles. Imagine niyo na lang kung paano nilang mamanduhan ng isa't isa kung puro senyas lamang ang kanilang gagawin habang niraratat na sila ng mga kalaban. Hindi mapipilit ang mga sundalo ng North Korea na mag-aral at magsalita ng Russian dahil sa Ingles pa lamang ay nahihirapan na sila. At tiyak na mas uunahin nila ang pagsasanay na may kinalaman sa pagiging sundalo na sasabak sa totoong digmaan. Hindi din naman mag-a-adjust ang puwersa ng Russia at mag-aaral magsalita ng Korean para lamang maintindihan nila ang mga sinasabi ng mga sundalo ng North Korea. Sa katunayan, isang recording pa nga ang nag-leak at kumalat sa internet. Ang recording na ito ay tungkol sa ilang mga tropa ng Russia na nag-uusap at tila nanggigigil sa kung paano nilang kakausapin ang mga North Korean soldiers. Sa nasabing recording,
Maririnig na nagre-reklamo ang isang Russian soldiers kung paano nilang mamanduhan ang mga North Korean soldiers at paano nilang bibigyan ng mga ammunitions at military kit ang mga ito. Он с кем-то батальона К. Я говорю, он как раз по поводу батальона К рассказывал. Я говорю, а кто получает, говорю, на них оружие, боеприпасы? Мы, говорю, сухпайки, говорю. А кто, говорю, получает? Я говорю, насколько я слышал, получают бригады. Бригады, что вы получаете. Maririnig sa recording na tinawag pang Chinese na ng isang Russian soldier ang batalyon ng North Korea. Tila wala ding ideya ang mga sundalo ng Russia kung paano nila pakikitunguhan ang mga sundalo ng North Korea. Ang naturang recording ay na-intercept at nakuha ng Ukraine Intelligence Forces mula sa isang encrypted Russian transmission channel noong 23 ng Oktubre. Tiyak na mapapahiya lamang umuno si Vladimir Putin sa tulong mula sa mga sundalo ng North Korea. Ayon kasi mismo sa The Wall Street Journal, malaki umano ang posibilidad na ang mga sundalong ipinadala ni Kim Jong-un sa Russia ay yung mga bata pa at wala pang karanasan sa totoong labanan. Mga nasa edad 20 anyos pababa lamang umano ang mga ito at wala pang maayos na military training. Makikita sa mga video na nagkalat ngayon sa internet na ang mga sundalo ng North Korea ay mga bata pa at nagsisimula pa lamang sa pagiging mga sundalo. Napag-alaman din na ang training na pinagdaanan ng mga batang sundalong ito ay nakatuon sa pakikipaglaban sa mga kabundukan at mga kagubatan. Marahil dahil na din ito ang kahaharapin nila kung makakalaban man nila ang South Korea. Ibang-iba ito sa kanilang magiging laban sa Ukraine dahil sa flatland sila kadalasang ide-deploy ng Russia. Karamihan din sa mga sundalong ito ay maaaring ito ang pinakaunang beses na lalabas sila ng kanilang bansa. Kaya siguradong maninibago sila sa lahat ng bagay na mararanasan nila sa Russia. Ang kanilang mga kagamitan din ay outdated na at hindi pa sila nakaranas na makagamit ng mga bagong kagamitan mula sa ibang mga bansa. Kung ikukumpara sa mga sundalo ng bansang Ukraine, hamak na mas maraming karanasan ng mga sundalo ni Volodymyr Zelensky kaysa sa mga sundalo ni Kim Jong-un. Ang halos ilang taon ng pakikipaglaban ng puwersa ng Ukraine sa puwersa ng Russia ay humasa na sa mga sundalo ng Ukraine na makipaglaban kahit pa sa kaninong mga sundalo. Ayon din sa The Wall Street Journal, hindi pa din malinaw hanggang sa ngayon kung ano ang magiging papel ng mga sundalo ng North Korea sa Russia. Napabalita ang unang unit ng mga North Korean soldier ay isinabak na sa totoong laban sa Ukraine at napabalita din na isa na sa mga itong nasawi sa unang araw pa lamang. Noong 3 ng Oktubre, sa ginawang pag-atake ng Ukraine sa Donetsk, iniulat mismo ng South Korea na 6 sa mga nasawi noon ay mga North Korean soldiers. Ito din ang lumabas na ulat noon mula sa Ukrainian media. Dahil dito, tila totoo na nga ang sinasabi ng dalawang bansa na ang kanilang relasyon ay mas umakyat pa sa mas mataas na level. Noong nakaraang Hunyo, lumapag si Putin sa Pyongyang. Ito ang pinakauna niyang pagbisita sa naturang bansa matapos ang halos 24 na taon. Talaga namang higit pa sa isang celebrity ang ginawang pagsalubong sa kanya doon. Noong nakaraang taon naman, si Kim Jong-un ay bumisita sa bansang Russia. Ang pagpapalakas ng alyansa ng mga bansang ito ay malaki pa rin ang kaugnayan sa nagaganap ngayong bakbakan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Nawala kasi ang suporta ni Putin mula sa mga bansang nasa West at kailangan niya ng bagong bansa na susuporta sa kanya. At ang North Korea ang kanilang nakikitang pinakamahusay na maaari nilang maging bagong kakampi laban sa Ukraine. Ang relasyon ng dalawang bansang ito ay nagugat maraming dekada nang nakakalipas na nagsimula noong 1950s na pinangunahan ng lolo ni Kim Jong-un na si Kim II Sung. Mula noon ay mas lalo nang yumabong ang ugnayan ng dalawang bansa at sa kasalukuyan ang relasyon na ito ay mas naging moderno at matibay. Sa katunayan, nagpirmahan ng dalawang bansa upang mas mapatibay pa ang relasyong ito. Gaya na lamang ng kasunduan nila pagdating sa puwersang militar. Nangako ang dalawang bansa na mag-share sila ng mga military technology at ipinangako din ni Vladimir Putin na susuportahan niya ang North Korea sa oras na may mga umatake dito. Sa ngayon, ang mga armas ng North Korea ay may malaking tulong sa mga sundalo ng Russia laban sa Ukraine. Idineploy na din ng Russia ang mga missiles ng North Korea sa Ukraine. At sa ngayon ay pati ang mga sundalo ng Pyongyang ay naroon na din sa Ukraine upang suportahan ang Russia. Makikita na ang dalawang bansang ito ay tila mag-best friend subalit mahalata na parehong ang mga bansang ito ay may isang layunin. At yun ay ang kalabanin ng bansang Estados Unidos. Para kay Putin, may tuturing nilang bagong kakampi ang North Korea na supplier din nila ng mga armas at mga sundalo. Para naman kay Kim Jong-un,
Malaki ang magiging tulong ng Russia upang mas ma-modernisa pa nila ang kanilang mga military technology. Para sa West, ang bagong alyansa na ito ng North Korea at Russia ay isang malaking banta. Lalo pa ngayon na ang mismong mga sundalo ng North Korea ang nakikipaglaban na para sa mga Ruso sa Ukraine. Subalit hindi pa din nakakasiguro marami kung hanggang saan ang magiging pagsuportang ito ng Pyongyang sa Moscow. Hanggang sa ngayon ay hindi pa din kumbinsido maging ang mga sundalo ng Russia na magiging malaki ang tulong ng mga sundalo ng North Korea sa kanila. Kung nahihirapan sila na kausapin ng mga North Korean soldiers, paano pa kaya kung umabot na sa puntong sasabak na sila sa totoong labanan? Paano kaya sila magpapalitan ng impormasyon at makikipagdialogo sa bawat panig? Pero kung ikaw, Paps, ang tatanungin, dapat mangiatras na lamang ng North Korea ang kanilang mga sundalo sa Russia o paninindigan nila ang kanilang sinumpang pangako ng pakikipagtulungan nila sa bansang Russia? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po.